usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes sa Agosto 12 tuig 2025. Sangan sa inyong mga regular anchors nga sila nga Malu Inocando Dabar ug attorney John Destacamento. Ako si Gia Navarro, kita una ang mag-uban-uban hangtod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong panghitabo dinhi sa atua o paghisgot-hisgot sa mga nagunang mga issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. So karon taod-taod ato na nga ihatod ang weather report gikan sa Pag-asa Mactan. Apat sa dipa ato nga sayron ang mga nag-una nga mga front pages gikan sa mga mantalaan dinhi sa atua ug sa national. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Flood control project mismatch flagged. Sa Sunstar Super Balita na lumos atol sa birthday celebration. Sa The Freeman, among highest or 414 flood control projects in Cebu, among highest since 2022. Sa The Freeman Banat News, Malaysian Chinese kuna duha ka scammers nasakpan. Malaysian Chinese sud sa hotel sa Mabolo. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos says 15 firms corner big flood control works. Sa The Philippine Star, 15 contractors cornered 20% of flood control deals. BBM said allies won't be spared. Sa The Manila Bulletin, 15 firms corner 545 billion pesos flood control projects. 250 billion pesos of these undertakings have no exact specifications according to PBBM. Og sa Tempo, pastilan, makaluloyin taon niyang kahimtang, Chris isolates. Og mao kato ang mga front pages gikan sa mga nagunang mga mantalan dinhi sa tua o sa national. O sa dili madugay ato nga sayron kung mainiton pa ba o mauanon pa ba ang atong panahon ato kanang sayran gikan sa Pag-asa Visayas. Pinagi ni Sir Jomer Eclarino, nakastandby siya sa Pika Senior. Sir Jomer, may buntag. Yes, sir Gian. Good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Goryo nag-intensify na kini into typhoon category samtang padayon kini nag-erog sa kasadpan na direction over the Philippine Sea. Latest location 745 kilometers silangan sa may Itbayat, Batanes na ay maximum sustained winds na 120 kilometers per hour dool sa sentro. Ang gustiness kini moabot sa 150 kilometers per hour. Unyang alas 2 sa hapon, posible kining naa sa 500 kilometers silangan sa Itbayat, Batanes og under kini sa typhoon category. Expected na maglandfall kini sa may eastern coast ng Taiwan ugma sa hapon ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility ugma sa gabii. Habagat ang paday nakaapekto sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather, init ug igang na panahon, gawas ini ni mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Usahay magdala kini ng kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hining nga na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, ug nakadagatan malinawan nga na sa kasarangan ang pagbalod.
Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6:04 sa hapon, ang dagat mo taob alas 12:51 sa hapon muhunas, alas 7:01 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:15 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Sir Jomer, one question lang kaning magpabilin pa ba nga maayo ang panahon the entire day o nabay mga chances nga mag-uwan ilabi na panahon sa kagabihon, sir? So karon taas ang chance sa atong mga pag-uwan, that is more than 60 or 70% because of these localized thunderstorms. Tomorrow onwards, anytime of the day, high chance gyapon nato mga pag-uwan anytime of the day because of the hanging habagat. Makamugna kini mga paspas na panganod na until this week. So padayon ta mag-monitor kini mga thunderstorm or rainfall advisories diri sa Visayas. Salamat Sir Jomer Eclarino sa imong gihatag nga weather update o may bundag kaninong tanan diha gikan sa Pag-asa Visayas. Ay sa penso salamat. Good morning sa atong tanan. Medyo mauwano na nga to ang simana mga friends, no? So mas maigid nga magdala ta sa to ang payong o niya pakusgan sab ang ato ang resistensya aron di ta daling mataptan sa mga sakit-sakit o uban pa ilabi na ang flu. So sa ato pagbalik ato ang siron ang mga naguna mga paghitabo dinhi sa ato pinagi sa CCTN News Department. Pubalik pa ang Hello Cebu may buntag Pinoy. Pagkauman ni pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa Dimalangan ato nang sayron ang mga nagunang pangapangitabo nga nahipos gikan sa CCTN News Department. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may pahibaw nga 15 sa mga contractors ang nakapaymos sa kadaghanan sa mga flood control projects sa nasod. Padayon hinon ang ilang investigasyon kung kinsang opisyal sa gobyerno ingon man contractors ang angayang manubag sa mga kapakyasan sa naisgutang mga proyekto. Ang dugang detalye aniya nining report. Mipaambit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nahimong findings bahin sa mga controversial nga flood control projects sa nasod. Nagagikan lang sa 15 ka mga contractors ang 20% sa mga proyekto nga mikabat tanan-tanan og 545 billion pesos. Lima niini adunay mga nagpadayong proyekto ngadto sa halos tanang mga rehiyon sa nasod. Duga pa ni Marcos Jr. nga nasa kapin 6,000 ka mga proyekto ang halos walay specifications ug nagkapare-pareho ang mga kantidad. Kung isgutan di nagagikan ang mga proyekto, naimutang na sa Bulacan ang labing daghang mga flood control projects nga dunay 668 ka buok. Gisingundan usab kini sa Sugbo nga dunay gipatumang 414 ka mga flood control projects gikan sa gobyerno. Hinoon nagagikan sa Luzon ang kasagaran sa mga dapit nga bahaon gyud sa gayong mubundak ang uwan. Apan sayo pa kaayo alang ni Marcos Jr. aron pasanginlan kung kinsa mga opisyal ang nakabintaha sa ubang mga questionable flood control projects. Ilabi na kato mga palpak og halos dili katuuhan kay wala ni nahimong kalambuan. We're just starting this process. Remember, we haven't. I mean, DepDev is already working on it. The Public Works is already working on it. My office is already working on it. But it's time to stand up here and then malisi ganito, malisi ganyan. Tapos mali. That's not fair. Pasuna lang hinuon kini sa nimong pagpakisusi sa kagamhanan sa mga proyekto human kini gi-question ato sa State of the Nation address ni Marcos Jr. Kay nagpadayon man ang investigasyon, giawhag niya ang katawhan nga mosumbong kanila kung adunay dili mayong infrastructure project sa ilang dapit. Pinagi kini sa gilo sa dilang website nga sumbongsapangulo.ph diin may mong makahatag og photo og video sa mga proyekto sa ilang dapit. Mahimusab nga sukit-sukiton sa publiko kung unsa naman ang dagan sa mga flood control projects sa managlaing bahin sa nasod. But we don't have that yet. We haven't conducted that. If you remember, the DepDev is going to now go into all of that. Pero parallel effort yan. Sa gobyerno at saka sa taong bayan. Importante yung contribution ng taong bayan. Napakahalaga. Ian Navarro, CCTN News. Dakbayan sa Mandawi adunay moabot sa 218 million pesos nga pondo gikan sa tuig 2016 hangtod 2024 nga wala matud pa magamit. Kini karon ang ilahang nga giplano nga i-reallocate sa lain nga proyekto. Ang kasayuran niyatud ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa konseho kaganina ang ordinansaho ni Konsehal Joel Seno pagbalik sa wala magamit nga pondo sa minglabay nga tuig ngadto sa General Fund sa syudad. Moabot sa 218 milyones pesos ang wala magamit nga pondo sa syudad gikan tuig 2016 hangtod tuig 2024. Kinigigahin unta alang sa pagpatuman og mga proyekto ni adtong panahona. Technical reasons like acquisition of road right of way sa napayon namuyo nga which dili po siya madali-dali upuan, and there are projects also nga kinanglan siya o kining budgetan usa magig istorya ang mga gatong the people concerned, but actually along the way nagkaabirya, so dili na siya makuha. Kini karon ang gusto nga i-reallocate alang sa dinalayan nga mga proyekto, lakip na ang desilting operation, beautification ug solid waste management. Hinuon kinahanglang ideklara nga savings ang maong pondo sa dili pa kini ibalik sa General Fund sa Mandawi. Human nga mabalik sa General Fund, plano nang ipapasar ang pondo isip supplemental budget nga magamit karong tuiga. And after that, we are going to amend the annual investment plan and to
to which will follow ang katunasang supplemental budget. Ang reallocated nga kantidad magsilbi nga pondo alang sa 19 ka mga priority project. Apil na niini ang pagpalit og backhoe og suction truck, pagtabang sulbad sa pagbaha ug ang pag-abang og mga garbage truck aron mapalambo ang pagkolekta sa basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Vice Gobernador Glenn Anthony Soco milusad sa ilahang nga 24/7 hotline nga may kadangpan sa mga mangayo og tabang. Gitato sa binuno ni Soco nga dili makikompetensya sa Action Center ni Gobernador Pamela Baricuatro ani ang dugang nga kasayuran. Tuyong gilusad karong adlaw ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco ang ilang 24/7 hotline ug help desk nga may mungdangpanan sa mga nangayo og tabang. Kini mao ang serbisyo 24/7 ni Soco Hotline diin adlaw gabi adunay motubag kung unsang tabang ang gikinahanglan. Gikan kini sa medical, legal, ingon man financial assistance nga nagagikan sa mga hingtong dambuatan sa Kapitolyo ug sa gobyerno. Tingon ni Soco nga himong paspas ang pag-abag ngadto sa mga nanginahanglan nga sugboanon. Namo kami nga mga sangguniang palalawigan members nga duulon ni sa amuang mga constituente para magpatabang ari mo dangog namo ug doon na sila yung mga panginahanglan. Amo sa nang paningkamutan nga makapaabot mga serbisyo ngadto gyud sa amuang mga seksiyonang mga nanginahanglan. Magigalayon sila sa mga hingtong dangbuatan sa Kapitolyo ug ubang mga ahensya sa gobyerno kung adunay referral sa mga gikinahanglang serbisyo. Andan sab silang modawat og mga reklamo kung adunay problemang nasugatan gikan sa tag-satag sa mga lokalidad. Well, bigyan na nato kalikayan. So we will just amo sa nang ipaabot sa concerned agency. But kaning atong ginunta is really intended for assistance, no? Gibutyag sa Vice Gobernador nga nakigalay na siyang Gobernador Pamela Baricuatro una paggilusad ang ilang kaugalingon nga hotline. Gisiguro nilang mas streamline ang mga serbisyo ngadto sa isig kabuhatan. Gitataw usab niya nga di makikompetensya ngadto sa Cebu People's Action Center ni Baricuatro nga may real-time nga dangpanan usab sa mga reklamo ug ubang serbisyo. And we will complement each other because there's 20 of us here elected officials and the governor also is elected, so kami dangpan anak kay when they vote for the person, so mag-expect na sila nga amo gid silang tabangan. Alang sa mga nanginahanglan og tabang, may mong tawagan ang serbisyo 24/7 ni Soco Hotline sa numerong 0927-625-4744 o 0962-122-6993. Mahimo sab nga bisitahon ang serbisyo 7 ni Soco Hotline sa Facebook o di ba ka ang ilang help desk nga nimutang sa ikatulong andana sa Legislative Building sa Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Siyudad sa Mandaue, adunay bag-o nga acting treasurer diin. Planong tutukan ang pagpalambo sa koleksyon sa buhis o cash audit sa dakbayan. Ang kasayuran niya to di Mary Rose Sagarino. Si Claire Cabalda ang gitudlo nga bagong acting treasurer sa siyudad sa Mandaue. Sa usa ka interview matud ni Cabalda nga tutukan niya ang pagpalambo sa revenue collection ug pag-ihap sa nahabiling kwarta sa siyudad. Matud niini nga iyang prioridad mao ang pagsuta sa kaepektibo sa sistema sa pangolekta sa buhis sa Mandaue. Ilabi na human sa mga taho nga wala makabot sa dakbayan ang target sa milabay nga 2 ka tuig. Mo natin awon asa dapita ang wala na kolekta. So asa dapit more na mo i-increase ang efficiency sa collection sa business tax ba or sa real property ba. Si Cabalda adunay concurrent appointment tungod siya usab ang treasurer sa siyudad sa Lapu-Lapu. Bisan pa sa hagit sa pagdumala sa 2 ka highly urbanized nga mga siyudad. Si Cabalda miingon nga siya nagplano nga mag-opisina sa Mandaue 2 ngadto sa 3 ka adlaw sa usa ka semana. More or less similar but still no matter how similar as I've said is naagid gyapon sila differences. For one ang system. So I have to check kay di man mi pareha og system gigamit dili pa sa digital ready diri pod sa digital in a way nga system integrated ang mga offices ba connectivity sa per offices so kana may usa na to
tan-awon. Kasalig niya ang pagsuporta sa tumong sa syudad, hilabi na sa tinguha nga mapunduhan ang mga proyekto. Gihangop usab ni Mayor Tadeo Junque Uwano ang iyang pagkatudlo ug nipadayag og pagsalig sa iyang liderato ug kasinatian. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita karong buntaga, dulan 500 ka mga wanted persons nadakpan sa Police Regional Office 7 sud sa tibok buwan sa Hulyo nga operasyon. Ang pagkasikop sa mga pinangita sa balaod resulta sa nimong tinabangay sa komunidad o sa kapulisan sa rehiyon. Ang kasayuran niya to di Arnold Bustamante. Sa tibok Hulyo 2025, ang kapulisan sa Central Visayas sa kasikop og 434 ka mga wanted person tungod sa subsub nila kakampanya sa pagpangita sa mga giilangan labing pinangita sa balaod. Gadto ni mga pending warrant of arrest gikan sa korte. Matod sa Police Regional Office 7 nga gikan sa Hulyo 1 ngadto sa 31 2025 nga sa 434 ka mga wanted person, sintudos niini giilangan mga most wanted nga nagatumang og dagko nga mga kaso sa lain-laing dapit sa Central Visayas, samtang ang 332 dunay ordinaryong kaso. Ang pagkasikop sa wag mga pinangita sa balaod resulta kini sa pagtinabangay sa nakalain-laing unit sa kapulisan sa Region 7 sa maong ginaganon sa most wanted person. 36 nini nabutang sa regional level, 38 ang provincial level, 8 ang city o 20 sa municipal level. Ang gipakusgan nga operation pinasubay kini sa kamanduan sa PNP chief nga lutuson kadto nga mga pabilin pa nga gawas doon sa kamot sa balaod og peligro nga makahimo na usab og krimen. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Piero 7 nga ang mataga madakpan nga wanted person kalampusan kini sa hustisya og mensahe neto nga parayon pa nga nagtago-tago nga wala sila ilutsanan bisan asa pa sila musuksok nga lugar tungod kay marakpan ra sila sa kadugayan. Libuan pa ka mga wanted person ang gipangita karon sa kapulisan nga dunay mga pending warrant of arrest nga giiso sa korte. Sa dakpay sa Sugbo si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, mibutyag ilang jurisdiksyon nakasikop sila og 19 ka mga wanted person. Iyang gipasabot nga kuwang pa kini gumay kang kadaghan pa aga ngayon nga dakpon apan nagasukat sila og problema tungod kay ang uban kanila nga dunay mga warrant of arrest wala na silang pinuyanan labi na kadto nga mga nagabang lang. Kani sila nga mga tawhan nga subject of the warrant is despite sa gi-exhaust nga effort sa pulisan diri sa Cebu City nga pagpangita nila nga rin no sa ilahang last known address and even ang ilang mga other possible locations nga they might be in is wala sila, cannot be found already. But we have a database called the e-warrant system wherein a warrant can be viewed from all over the Philippines. A single warrant can be viewed all over the Philippines. So, mo sa na ikanindot sa ito ang e-warrant system. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hinuon mi pahibaw si Makatangay nga bisan asa pa mulang ang usa ka akusado nga dunay pending warrant of arrest, mamahimo ra siya nga dakpon sanglit ang ilang nga warrant, mahimo naman nga makuha online. Arnold Bustamante, CCTN News. Magkatuman na guna mga balita nga nahipo sa CCTN News Department. Inyo na nga nakita pagkagabi ko nakagahapon sa Sari 47 matag alas 5 ka na hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sa ato pagbalik ato nang hisgutan ang mga naguna o mga trending nga issue dinhi sa tua o sa nasod sa ato pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kinigyapon si Gia Navarro, temporary ninyo nga makiguban-uban. Hangtod alas 9 sa buntag, sangan sa to mga regular anchors nga silang Attorney John Destacamento o Malu Inocando Tapar. So, ato ang i-greet siguro ato mga dagan kita mga nananaw karong buntaga no sa ato ang Facebook Live nga silang Glenn Ray Roluna gikan sa Ozamis City, Wilma Lucero og Isidro Canales. Dagan kay salamat sa inyong pagsubay kanamo ilabi na sa ato ang Facebook Live. Okay, ato ang sugdan niya ang hisgutanan ng mga friends no pinagi sa mayorya sa mga front pages dinhi sa ato og sa national unsa man pakitabo ang na-surprise ta or ako mismo na-surprise kay nakamonitor ta sa press con kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Diyan niya gi-reveal nga 15 ka mga contractors ang grabihan no nakakuha og mayorya sa mga flood control projects dinhi mismo sa Pilipinas. Gani number 2 ang Cebu sa labing daghan. So among those 15 contractors na apil sa mga naidaghang flood control projects ang QM Builders dinhi sa Cebu nga gipanag-iyahan sa mga kirante. And in fact, among areas in the Philippines nga naidaghang mga flood control projects, naa sa number 2 ang Cebu nga adunay 414 ka mga flood control projects. Although hinuon ang Sugbo di man sab siya naapil sa top 10 flood-prone provinces dinhi sa Pilipinas. Ug tungod dinhi, human nakabalita sa nahimo nga development ni Presidente Marcos Jr. nakaaghat tinuon si Gobernador Pamela Baricuatro nga mangayo og comprehensive status report sa tanang mga infrastructure projects sa probinsya. So apil gid dinhi kanang mga proyekto gikan sa DPWH. Gani, giawag Ginoo ni Marcos Jr. ang katawhan nga kung adunay mga nalilay nakabati no nganong wagid sila waday sila initiative, waday sila mga intel forces nga pwede man nga ilamang gipamalihog ang mga journalists to do an investigative report of that and then napatabang siya sa publiko. But before that, kibaw mo kining 15 ka mga contractors, 5 kanila adunay proyekto sa halos tanang mga rehiyon dinhi sa Pilipinas. Sama na lang sa Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, murag familiar ning usano, St. Timothy Construction Corporation, EGB Construction Corporation ug Road Edge Trading and Development Services. Kaning usa dia kaning sa St. Timothy mo na nakapaaghat og nakapasamot sa duda ni Pasig City Mayor Vico Soto nga bitaw no nga kun ugaling magmadaugon man ang iyang kaatbang sa pagkamayor sa Pasig City which is si Sara Diskaya basin mo resulta hino na sa pagpangurap or mo resulta nino na sa grabe nga kickback hinungdan nga iyang
anyway, just to make it a context, kaning St. Timothy Construction, gipanag-iyahan din na sa mga Diskaya. And, would you imagine, gipatuman hinuna on all regions nationwide. Kaning gi-report ni Marcos Jr., pasiuna raman na. Base ra na sa iyang findings, human siya ni mando sa DPWH nga mo submit ngadto kaniya sa mga proyekto or mga flood control projects nga ilang pangsusiyon. Tataw mo na ana gyud sa kapinsay mil ka mga infrastructure projects or mga flood control projects nga way klarong specifications, way klaro nga unsa maning detalye, kuwang kay sa mga detalye og labaw sa tanan, pare-pareho pa gyud ang pondo nga ni kantidad og 3 billion pesos if I'm not mistaken. Ato gi-flash kaganiha. Anyway, gipalaw man hinuon nila ang investigasyon kung kinsa gyud ang angayan nga sad-an sa mga palpak nga flood control projects. Sumapa ni Marcos Jr. nga digid siya mo nga walang sinasanto maski iyahang kaalyado pa na sa politika. Paano bagon gyud niya? Kay ano man, di mo gud limintaw ning kana maghimog mga flood control projects mo nga nagkapalpak-palpak gyud in town tungod kay ang giuna manggod sa mga opisyal ug sa kontraktor kanang mga grabe kayo nga kickback. I even saw a report gidetalye kung pila man nga porsyento ang among the big infrastructure projects. Siguro ang dako nga bahin na ni dakong bahin para sa contractor, dakong bahin para sa politiko, o niya, gamay nga portion para sa mismong infrastructure projects. Malagi ni nakapait, no? Would you imagine? 545.64 billion pesos nga pundo tanan-tanan sa mga infrastructure projects kagipatuman from 15 contractors. Would you imagine? Kung mayorya kanila adunay palpak, sos, kada kong usik in town sa panudlanan dinhi sa atua. Dako kay nga pagkausik. Manigingon na to nga, is that where our taxes go nga? Aside sa nakahatag gyud na og samot nga pagbaha, gumikan kay walay kahuman ng flood control projects, may resulta hinuon sa grabe ka traffic pwera gaba na lang gyud in town. Mga hinaut pa unta no nga sulbaron gyud na sa habig sa gobyerno and I believe doon ay gilusad nga investigasyon. Napaday ni noon ang investigasyon sa Office of the President. Paday ni noon, murag wala ko'y makita. Ibalik na akong nang. Okay. Kung gani gipanginaw ti Marcos Jr. nga in the coming days or even in the coming months, masulbad gyud ang maong issue ilabi na sa flood control projects. Mga giawag gino niya sa publiko nga kung adunay mga problema sa mga flood control projects silang dapit, di gid magduwa-duwa sa pagsumbong sa sumbungan o sumbong sa pangulo.ph. Mo na ang website diin, pwede ninyong i-double check ang mga existing infrastructure projects diri sa tua and pwede sa mo makasumbong kung adunay mga problema labi na nga nay mga flood control projects dinhi sa atua. So mo nay resulta sa nahimong komentaryo ni PBBM sa nakalabay niyang State of the Nation address nga grabe na lang ang pagpangulba sa mga if I know some of the kanang mga kongresista human na natandog sa nimo pamahayag ni Marcos Jr. nga mahiya naman kayo, napugos na lang gid down sa pag-standing ovation, pakingon nga mahiya naman kayo. Pakpak. Unya ni barug pagyud. And for sure, siguro kung ang mamahimong POV ana sa mga kandidat o sa mga kongresista na kayon nga patay, mabulgar ko ani nga dako kayo ko og igbas. Manigingon nato nga pastilan. Well, nalipay hinon ang ubang mga local officials kay lagi sa hinay-hinay mabulgar gyud kung kinsa man matud pa nga kontraktor ang nakabintaha o kinsa kaha nga politiko ang mas nakabintaha sa mga kickback sa mga flood control projects nga
dunay uban palpak, dunay uban wag gihapoy kahumanan, pastilan. Paita na ning nagka pait kayo aning kuya wano nagkapare-pareho ang amount, walay klaro nga specification. Kinamang guyuban pa nga mga tao nga pastilan gyud no kanam di kayo tigbantay sa, di ba, in every project, government project, dahil na ipakita diha nakabalandra nga dakong tarpaulin nga nakabutang sa tawag nato ani kaning detalye so sa ka infrastructure project by COA. Gani gibutang nga this is where your taxes go. Gani doon iban pa mga infrastructure projects nga even though nga DPWH na gipakapinan pagyud in town o naong sa politiko piragaba. Di ba? So, ninutunta nga mabulgar gyud ang angayan nga mabulgar, and kung masakpan man gani sa presidente, hinatunta nga iyan ang tinud-on og magpaka-istrikto siya nga ng panahon na. Kay lagi, mo man kani iya nga time aron nga mamawi na after nga matud pa dunay uban pa nga mga tao nga wa nakauyon sa nahimong lakang sa presidente from the past 3 years. And karon nga anaan na gyud sa tunga nga bahin sa administrasyon well panahon na gyud aron nga mamawi. Karon. So kadaghanan ba yan no sa mga proyekto diri sa Cebu? It's surprising no nga number 2 ang Cebu among all of the kadaghanan sa mga flood control projects nga gipatuman na sa gobyerno. Kasagaran ani dunay mga river flood control projects nga nimutang sa mga kalungsuran sa manalang sa Ocaña River Flood Control Structure sa anyway, ang mga nahuman nga proyekto so far nga mga flood control projects mao ang Ocaña River Flood Control Structure sa Carcar City nga nahuman niadto lang nga Marso 1. Ingon man ang multi-million peso flood control project dito sa palibot sa Mananga River sa Talisay City. And kadaghanan nila pulos mga kadang hinimo gikan sa QM Builders. And gani sa ato ang monitoring and sa ato ang pagsubay from my insiders, maayo man matud pa ang nahimo nga pagpakita sa QM Builders sa gihimo nga mga flood control projects. Walay paltos, wala hinuoy mga palpak ug uban pa. Karon mo nay angayang sukit-sukiton kung ang uban pa nga nalakip sa 15 nga mga contractors among major flood control projects kanang mayo ba ang ilang performance or palpak pa ba gihapon. Watakay baw basin in all of a sudden makabalita na lang ta nga dunay wala maapil sa mga major contractors kinapil sa mga flood control projects. Ang nabalitaan nato nga dunay palpak o unsa hindi nato tanawon o diyan nato sukit-sukiton kung kinsa man gyud ang angayang manubag o kinsa nga opisyal. So hinatunta no ang mga mosunod pa nato nga mga flood control projects. This goes to DPWH and yes, including the local government units nga kuno galing maghimotag nga mga flood control projects kanang tumanon gyud. Be responsible usab sa ato ang paggamit sa gigahing pundo. Hinatunta nga effective ang gihimo nga mga flood control projects kay Paragaba, nagka-grabe na gyud ang baha. Would you imagine nga sa diriyot lang nga kusog nga pagbundag sa uwan, baha na dayon. Hinatunta no nga magpabilin nga responsable and hinatunta nga mamawi na ang DPWH, ingon man ang mga local government units nga tarungon na lang gyud ang ilahang nga mga flood control and even infrastructure projects aron sa ingon digid sila mauwaw o digid sila sawayon ngadto sa publiko. Alright? Labang sa ta sa uban pa nga mga mas mahinungdanon pa nga mga issue unsa dinhi pagkahitabo daghang mga nangatawa ni daghang mga nabalaka unya ni daghang mga nangatawa kay unsa ba dinhi pagkahitabo didto mismo sa unsa dinhi pagkahitabo kagahapon dito sa West Philippine Sea nga dunay binanggaay sa duha ka mga barko. Gani, naghatag og kasamok ang mga barko sa Chinese Coast Guard ato sa gipaygayong kadiwa operation sa Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Manhiun nga gi-confirmar kagapon sa tigpamabas sa Philippine Coast Guard alang sa West Philippine Sea nga si Commodore J. Tariela. Makita ninyo sa ato nga video
nga samtang naghatod og ayuda alang sa mga mananagat pinagi sa kadiwa, dunay pipila ka mga barko sa China ang agresibo nga nibabag sa mga barko sa Pilipinas. Ang nahitaboan ni guys, sa tunga-tunga sa tensyon, ang duha ka mga barko gikan sa Chinese Coast Guard, oy, nasakoy man, nagbinanggay hinuon sila samtang gisuwayan sa pagpugong ang operasyon sa Philippine Coast Guard. Gawas sa nagbinanggaay sila, nigamit usab og water cannon ang mga barko sa Philippine Coast Guard og BFAR, apil na ang BRP Bagakay og BRP Bangkaw nga nga niresulta og kaguba sa pipila ka bahin sa maong barko. Mato di Tariela ato sa gipadala nga statement kagahapon, quote unquote. Ang pinsanang ito ay patunay ng matinding presyon ng tubig na ginamit ng China Coast Guard sa kanilang pagharas sa mga barko sa Pilipinas. Would you imagine, paingon na unta mo bangga ang barko sa Coast Guard, ni babag ng usa. So, grabe kayong pagkabangga. Manigingon na ito nga, bes, wanay unay, bes, ha? Unayay namang gyud. Mga grabe gyud ang, taliwa sa kabalaka, nakaingon na lang gyud nga, grabihan no, unay na gyud. Hangtod nga ang nagtawag ang patrol nga nagbantay sud sa barko sa Philippine Coast Guard nigingon siya nga unsa man ni kaning Chinese Coast Guard, do you need help, do you need medical assistance? Wala hinuon nito bag ang China. Og tungod nini bisan pa man sa nimong gidangatan, wala hinuon nangumpiyansa ang Philippine Coast Guard sa ilahang kabalaka, bisan pa man tuod o matod pa, saved by the bell sa nahimong gidangatan sa barko gikan sa Chinese Coast Guard. Gani, nagkanayon ang Department of National Defense, gikondenar mismo sa Department of National Defense ang gibuhat sa China diin nahimong reckless or sa report gikan sa Manila Bulletin. The Department of National Defense condemned China reckless maneuvers in West Philippine Sea that resulted in the collision of its two vessels while chasing a Philippine Coast Guard ship. So gihulagwa hinuon sa Department of National Defense nga bisan pa man og nag-unay ang China, ilagya po na gihulagway nga atrocious and inane conduct of Baho de Masinloc. Kay would you imagine? Paingon ta ka mohatag og tabang ngadto sa mga mananagat nga naa sa Scarborough Shoal, gibabaga ni noon sa mga barko gikan sa China. Hinungdan nga gihimug-atan ni Defense Secretary Gibo Teodoro nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni tataw gyud nga ang baruganan sa Pilipinas alang sa West Philippine Sea, di gyud sila muhimo og kagubot o di gyud sila muhimo og komprontasi. Apan muhimo hinon sila og mga mas maayo nga butang aron nga kapanalipdan ang ilahang soberanya. Sanglit giila man gyud mismo sa gobyerno ang gitawag nato nga arbitral ruling gikan sa UNCLOS. Duga pa ni Teodoro, quote unquote, "This is not aggression but simply the sacred duty of all Filipinos. We do not control what external actors may think or may do, but we must deter them from making choices that violates Philippine interests." Manigingon nga, digid basta-basta mangumpiyansa ang kagamhanan, ingon man ang ato ang mga otoridad bisan pa man sa nahimong gidangatan sa West Philippine Sea. Hinungdan nga paday ni noon ang ilahang monitoring, unya paday ni noon ang ilahang pagsubay, and I believe that the government nihimo gyud og ilang tagsa-tagsa nga mga lakang or for sure nangita sila og tagsa-tagsa ka mga makinarya nga gamiton alang sa pagpatrolyar o syempre pagpanalipod silang kaugalingon sulod mismo sa kadagatan sa West Philippine Sea. Gani ang pagduda hinon karon sa Philippine Coast Guard nga katong nahitabo nga insidente sa miaging adlaw sa Scarborough sa Baho de Masinloc, posibleng gamiton sa China among insidente isip pa suporta silang argumento nga matod pa adunay sovereign rights ang China alang sa West Philippine Sea kay lagi ila kuno ng South China Sea. Unya matod di Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea
J. Tariela nga maayo ang China sa paghimo sa ilang tagsa-tagsa ka mga bersyon sa istorya. Well, mo na ilang kusog kanang ilang disinformation army. Ilabi na sa pagbali sa kamatuoran, mga gilaw man nila nga sa mosunod pa nga mga adlaw, muhimo matud pa og drama ang China unsa nasab ka ilang nga palusot bahin sa nahimo nga insidente. Onya, pinasubay usab matud pa sa mga nang-aging mga pamahayag nga giluwatan gikan sa China, maayo usab sila matud pa nga mubasol sa ubang nasod imbis nga basulan ang ilang kaugalingon. So gimog atano sab ni Tariela nga ang kusog gyud nila nga panlaban alang sa China mao gyud ang disinformation og fake news. Ilabi na sa mga supporters ni Kuan diha nga may gid in town mo share og mga may gid mo share og mga fake news og mga disinformation unya grabe kayo ang pag-abiba sa China sa ilang gibuhat. Managingon nato nga kini ingani nga issue sa West Philippine Sea, although di man gyud direkta nga makaapekta sa ato ang sa atong kasing-kasing kay layo man gyud ang geographically, layo man ang Cebu paingon sa Palawan, layo naman ang distansya sa West Philippine Sea, pero at stake man gud ang ato ang soberanya, at stake man gud na ang ato ang katungod ilabi na sa ato ang exclusive economic zone. Kung buto na naon mga friends no, nadya sa West Philippine Sea ang grabe ka abunda sa kadagatan, mga natural resources, mga isda, mga dagko nga mga isda, mga nindot nga mga corals ug uban pa. Hinungdan nga grabe gyud ang ato ang masabtan gyud nato nga grabe gyud ang atong pagpanalipod kay nasud man sa exclusive economic zone. So naturalmente ato agyud na nganong pasagdan naman nato nga ilugan mismo sa China ang maong ang ato ang kadagatan, ang bahandi sa West Philippine Sea. And not only nga sila muhimo, grabe ilang nga mindset sa kanang sa Chinese government no, not only kanang sila mag-victim blaming, they know make believing and they kanang margisulsul gyud sa ilang nga hunahuna ang giingong pagpamakak, di ba? Well, ako lang masulti siguro ani no, alang sa mga nagpakagamay sa nitabo sa West Philippine Sea, makiyan gyud mo sa may ako kalabutan ana. Or unless kung supporter gyud mo ni Kuan diha. Kay kung supporter gyud mo da, masin ka man ni maka-avail sa jet ski holiday. Nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to the West Philippine Sea. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo avails to the DDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited. Di na ko sampayo ng last line kay nakatawagid ko ani mga kuno galing o joy pagpagkabana ang ubang mga tao da may pag-avail na lang mo sa jet ski holiday. Pero padayon gihapon ang ato ang pagsubay sa mamahimong development and atong atangan kung unsa nasabkahan ng disinformation ang ihatod sa Chinese government to usab sa kailang pasumangil nila. Well, ato na pag-atangan sa musunod pang mga adlaw. Ang atong oras 8:58 na og sa Dibadugay ato ang tan-awon og atong paminawon ang pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Lim Chua. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. May impyerno ang usa ka tawo tungod kay siya nakasala. Sa Mateo 25:41 nagingon. Unya mingon siya ngadto sa mga tawo sa wala. Pahawa kamo kanako, kamong ipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giadam alang sa yawa ug sa mga anghel. Walay tao nga makadto sa impyerno nga may balik o may sulti kung unsa gyud ang itsura sa mga dapit. Apan tataw kayo ang giulagway sa balang kasulatan nga kining dapita makalilisan kayo. Busa aron dili ka may adto nining mong dapit ayaw pasagdi ang sala nga mo'y mong mando sa imong kinabuhi. Matag sala kinanglan nga imong hinulsulan
ug ikumpisal aron ikaw ba mo ang manunubos ngadto sa langit. Ang impyerno kung natuwa ka na dito, dili ka na makagawas. Wala ka na second chance, no way out. So mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa itong kinabuhi karon adlaw. Pagampo kita. Nagito nga man, kami nag-ampo nga imong tabangan nga dili makasala batok sa imong mga sugo. Kay tinguhan namo nga ikaw ban ka dito sa langit ug dili ka to sa impyerno nga usa ka makililisan kayo nga dapit. Amen. Sa mga Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa ato nga tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines ni Cebu Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, ang atong news manager Sir Dennis Tabar, at mga kauban sa TOC silang si Robert, Ate Inday, Matmat, Mabel, Joanne, sa news department silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond, ug dito sa studio si Ferdy Katubay, ang atuang source of happiness. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban-uban na kanako gikan sa alas 8 hangtod na sa alas 9 sa buntag. Kita gihapon ang mag-uban-uban, same time, same station. God bless us all ug mag-amping sa tong tagsa-tagsa ka mga lakaw. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, naksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,